Hi everyone, it's me, Lizeleste, and welcome to my vlog. Welcome to my channel. So ngayong gabi ay i-discuss ko sa inyo ang pag-ibig loan renewal. So ito ay request ng ating viewer dahil meron siyang question na nakapag-loan at na-approve ang kanyang loan noong October 2021. Sariwang-sariwa pa, October 2021 lang. So, bago ko sagutin yan kung kailan ka makapag-renew ulit ng loan, ay i-discuss ko na sa inyo isa-isa para mas lalo ninyong maintindihan. So, before ko sagutin yung question mo, dear viewer, bago ko sagutin yung question mo kung kailan ka exact na makakapag-loan, ay i-discuss ko na din ngayong gabi sa ating topic kung kailan yung amortization period nyo, kailan yung first amortization, at kung paano yung flow ng payment ninyo ng inyong employer sa Pag-ibig Fund, at i-discuss natin kung kailan masisimulan ang salary deduction ng inyong Pag-ibig loan or HDMF loan kung nakapag-loan ka noong October 2021. So, let's go! Loan approved is October 2021. Amortization period, January 15, 2022 to February 15, 2024. So, 2 years. Ipagpalagay natin na yung loan term na pinili mo doon sa yung loan application ay 2 years. Remember na i-discuss ko na sa inyo na ang loan term natin sa Pag-ibig Fund ay meron ng 3 years. So, meron ka ng dalawang option, 2 years and 3 years. Kapag hindi mo na checkan yung box na yon sa yung loan application and 2 years, ito ay naka-default po sa 3 years na term na maturity loan. Ngayon, pag naglo-loan tayo sa Pag-ibig Fund, meron tayong nare-receive na text sa kanila once na ma-approve na yung loan natin. Tinetext doon kung magkano yung loan amount na na-credit sa atin, sa ating mga cash card or Pag-ibig Loyalty Card Plus. And then, sinasabi din doon sa text na kailan yung first amortization period mo. So, i-clarify ko lang sa inyo yung first amortization period dahil napansin ko na maraming nagkakamali na ang thinking nila pag sinabing first amortization period, yun ang start ng kanilang salary deduction. So, hindi po ganoon yun. Ito ay kumpara sa, kung mga employed tayo. Like me, employed ako. So, kapag sinabi ni Pag-ibig Fund sa text mo na ang first amortization period mo ay January 15, 2022, it means ang start ng salary deduction mo ay magsisimula ng December 1 to 15, 2021 na payroll. Okay, gets? December 1 to 15, then December 16 to 31. Kasi kapag employed tayo, every cut-off tayo kinakaltasan sa ating loan. So, 1 to 15 and then 16 to 31. Basta depende. May iba na yung may 25 din na sahod, di ba? 25 at saka 30. Tama ba? 11 or 25, basta something like that. Basta pag employed tayo, basta dalawang cut-off yun. So, bakit December 1 to 15? Yung first amortization, January 15, 2022. Ibig sabihin kasi niyan, dapat patak na yung December, kakaltasan ka na ni employer kasi yung ikakaltas sa inyo ni employer ng buong December ay i-limit siya ng January 15, 2022. So, meaning dapat pagpatak ng January 15 ay meron ng bayad na papasok kay Pag-ibig Fund. So, yun yung first amortization mo. So, hindi magsisimula dyan ang inyong salary deduction. Dapat ay aatras kayo palagi ng isang buwan. Ayan, binigyan ko na kayo ng technique para hindi na kayo mahirapan. Anyway, additional pala, ang loans pala ay binabayaran yan, required si employer na magbayad ng loans every 15th of the month. Kaya, kailangan talaga nakakaltasan kayo before ng inyong first amortization period, di ba? Dito sa aking illustration, meron ako dito nakalagay na December 2021, January, February 2022, March, April, May, June, July, August. Kasi, yun yung mga buwan na dapat na meron kang kaltas para makapag-renew ka. Kung napapansin niyo si August ko, yun yung meron akong pang-8. Pagdating sa Pag-ibig Fund, yung August mo, yun yung mag-8 months pa lang. Pero sa salary deduction mo, sa payslip mo, or sa sahod mo, ay meron ka na siyam na kaltas. Dito, pinapakita ko lang sa inyo na yung August
ay pang 8 months nyo kasi nga, yung December na ikakaltas sa inyo ni employer ay i-remit niya na January 15, 2022. Tapos, yung buong January na ikakaltas sa inyo ni employer ay i-remit nila ng February 15. Tapos, February, March, tas April, May, June, and then July, and then yung July ay i-remit yun ng August. So, yung pang 8 months mo talaga na bayad ay yung July. Kaso, aantayin mo pa ang posting nun at ang remittance ni employer. Diba, sabi ko sa inyo na every 15th of the month, nagre-remit si employer kay Pag-ibig Fund. So, yung July mo, yun talaga yung pang 8 mong salary deduction. Kaso, i-remit siya by August 15, 2022. So, pagka-remit ng August 15, yun yung kaltas mo noong July 2022. So, yung July mo talaga, yun talaga yung pang 8 months mo. Ang renewal kasi natin, guys, ay after 8 months na bayad. Ngayon, pag na-remit na yun ni employer, hindi agad siya napopost. Aantayin mo muna ang posting sa Pag-ibig Fund. Yung July, pag na-remit na yun ng August 15, aantayin mo na pumasok yun sa account mo. Para posted doon yung bayad, naka 8 months na bayad ka na. Pwede ka nang mag-renew ng yung loan by 3rd week ng August or katapusan ng August. Basta nakapagbayad na si employer sa pang-8 mong kaltas at dapat posted na. Antayin nyo pa rin yung posting ni Pag-ibig Fund. Alam nyo kung bakit? Kasi hanggat hindi na po post ni Pag-ibig Fund yung July na kinaltas sa'yo ni employer, which is, yan yung pang-8 mong kaltas sa payslip mo. Pag nakabayad si employer niyan, tapos hindi pa posted kay Pag-ibig Fund, hindi pa yan counted as 8 months. 7 months pa lang doon yung remittance mo, okay? So, para dun sa ating viewer na nagtanong kung October 2021 ka nag-loan before, so makakapag-renew ka ng iyong loan by 3rd week ng August or katapusan ng August. Basta posted na sa Pag-ibig Fund. At additional tayo, make sure na simula ng December 2021 hanggang sa pang-8 mong bayad, pang-8 mong kaltas, ay diretso ang kaltas mo. Kasi kung halimbawa, nakaltasan ka ng tama, December 2021, at nagkaroon ka dito ng sablay, dito sa mga buwan na to, December, January, February, March, April, May, June, July, August. Pag nagkaroon ka dyan ng sablay na bayad, kahit 1 buwan lang, like for example, nawalan ka ng duty noong April. Kung nawalan ka ng duty noong April, wala kang sahod, walang ikakaltas sa'yo si employer, matik, wala siyang ibabayad kay Pag-ibig Fund. Or, kung hindi ka man nawalan ng trabaho, sabihin natin naka-on leave ka sa trabaho mo, pero without pay, wala ka pa rin bayad nun. So, ano naman ang gagawin ninyo kapag halimbawa na gano'n, na nagkaroon ka ng sablay sa mga previous months mo? Ang mangyayari niyan ay pwede kang magbayad directly kay Pag-ibig Fund para ma-update ang iyong remittance. Tandaan niyo palagi na dapat laging updated ang ating Pag-ibig loan remittance sa Pag-ibig Fund at pati ang ating Pag-ibig contribution. Dito lang nagtatapos ang ating discussion sa gabi na ito. And I hope na mayroon kayong natutunan. Comment na lang kayo kung masyado bang mabilis yung aking pagsasalita. Magtanong na lang kayo kung saang part yung hindi ko na-i-discuss ng maayos. Okay guys, so again, it's me, Lizelle Listoy. At huwag niyo kalimutan ang mag-subscribe. Okay guys, thank you everyone and God bless. Bye!